Pasko ang taong 2024. Binubuo ng 366 na mga araw, 12 buwan na puno ng mga hamon, sari-saring suliranin at mayroon din namang nakamit na mga tagumpay. Kung paano ako nakarating sa kinaroroonan ko ngayon dahil yan sa mga karanasan ko sa iba't ibang panahon. Gaya ng mga nakalipas na taon, hindi nawawala ang usapin ng kahirapan at kawalan ng hanap buhay. Kaakibat nito ang nagtataasang presyo ng mga bilihin na top urgent national concern ng mga Pilipino. At kabilang narito ang mataas na presyo ng bigas. Noong Marso, naitala ang pinakamabilis na rice inflation o pagtaas ng presyo ng bigas sa Pilipinas sa loob ng 15 taon. Buwan ng Hunyo naman ang magdesisyon ang pamahalaang bawasan ang ipinapataw na taripa sa imported rice upang mapababa ang presyo nito. Sinabayan ito ng pagbebenta ng murang bigas sa Kadiwa stores para naman sa mga piling sektor ng lipunan. The Department of Agriculture is aiming for a reduction of 39 pesos per kilo, at least for the poor, because we will complement this tariff reduction with direct subsidies to the poor and vulnerable, so that at least they could access the food at 29 pesos per kilo. Because of the lower duties, tsaka bumaba din ng konti ang international price ng bigas, so pababa na yan. But the full effects, para sa akin, 5 to 7 pesos ang range. So I'll put it at 5 pesos na dapat bumaba. Gayunman, makalipas ang ilang buwan, kakarampot ang ibinaba sa presyo ng bigas. Sa kabila ito ng pagdami ng supply at pagbaba ng presyo sa pandaigdigang merkado. Dahilan upang maglunsad na ng investigasyon ng Kongreso kaugnay nito. Nanindigan ng isa sa top rice importer sa bansa na wala silang kartel. Bagkus, ipinapasa nito ang sisi ng mahal na presyo ng bigas sa rice retailers. Ang nabiblame kasi ngayon ang naging spotlight kaming mga importer, where in fact, tama si Honorable Tulfo na ang makikita natin problema sa retailer. In reality, there are a lot of levels. There are a lot of category. Kami importer, we sell to wholesaler. Then the wholesaler sell to dealer. The dealer sell to stores. And the stores or to online seller. Wala kaming cartel. Hindi kami nagpa-profiteering. We're dictated by the Hoarding, market prices. Hindi kami nag-hoarding. Ilang beses iniurong ang deadline ng franchise consolidation para mapagbigyan ang mga nakikiusap at mahikayat ang iba pang jeepney driver na makipag-consolidate para sa proyektong modernisasyon sa pampublikong transportasyon. Pero ang iba, napilitan na lang maghanap ng ibang pagkakakitaan. Sa kahuli-hulihan ay asahan ninyo, wala na pong extension yung modernization. Hindi pa sila nakontento. Tinanggalan na nga nila kami ng pagkangkisa, kukunin pa nila yung jeep. Dagdag pasakit din sa mga motorista ang taas presyo sa produktong petrolyo. Ilang beses nagtaas ang presyo ng mga langis at LPG dahil apektado ng demand sa malalaking bansa, tensyon at mga kaguluhan sa Middle East at iba pa. Kabilang pa sa mga pinangangambahang mawala ng hanap buhay ay ang mga manggagawa mula sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Bago kasi matapos ang taong ito, tuluyan ng ipasasara ang lahat ng operasyon nito. Tinatayang mahigit 40,000 ang nawala ng trabaho dahil sa POGO ban. Samantala, mas tumindi rin ang mga hamong kinaharap ko dahil sa mga kalamidad at sakuna. Enero pa lang, laman na ng balita ang pagguho ng lupa sa Maco, Davao de Oro, kung saan kulang 100 residente ang binawian ng buhay. Naranasan ko rin ang matinding init ng panahon mula buwan ng Marso hanggang Mayo dahil sa El Nino phenomenon. Maraming sakahan ang natuyo at nalugi ang mga magsasaka. Bukod sa tagtuyo, naranasan ko rin sa taong ito ang pagbayo ng malalakas at makuminsalang mga bagyo. Nung umalis ako ng bahay kanina, hanggang dito ko na sa loob ng bahay namin. Halos hanggang dibdib na. Mabilis yung pagtaas ng tubig. Kaya yung mga kami, kasama yung mga kapitbahay namin, dalas-dalas na sunod-sunod ng mga nag-evacuate dito.
Bukod sa bilyong pisong halagang nasira sa infrastruktura at agrikultura, may mga buhay ding nawala dahil sa pananalasa ng mga bagyong ito. Naranasan ko rin ngayon ang pag-aalburuto ng ilang aktibong mga bulkan, gaya ng Taal, Mayon at Mount Canlaon. Ano man ang kalagayan ng panahon, hindi nawawala ang usaping pampulitika. Enero pa lamang, nagkaroon na ng hidwaan ng 2 kapulungan ng Kongreso dahil sa usapin ng charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Nabahira ng pagkalap ng pirma dahil sa aligasyong ginagamit ang ayuda ng pamahalaan para isulong ang People's Initiative na pamamaraan upang amyendahan ang konstitusyon. Kaya dito sa ating sinasabing charter change, itong charter, yung sinasabing saligang batas natin, ay para sa Pilipino. Hindi para sa kongresista, hindi para sa presidente, hindi para sa Senado. Sa iyo ito. Kung may bubukas natin ang ating ekonomiya para lumago ang ekonomiya, para gumanda, dumami ang trabaho, gumanda ang livelihood natin. Sa gitna nito, muling lumutang ang panawagang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Bagkus, ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Matapos ang batuhan ng mga maanghang na salita sa pagitan ng 2 kapulungan ng Kongreso sa isyong ito, nakabinbin pa rin sa Senado ang pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas na unang lumusot sa House of Representatives. Nasaksihan ko rin ang kontrobersyal na pagpapalit ng liderato sa Senado. Gayun din ang mainit na hidwaan sa pagitan nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na dating kilala bilang Uniteam sa panahon ng kanilang pangampanya. Nariyang lumitaw rin ang sama ng loob ni First Lady Lisa Marcos kay VP Sara. Hunyo naman ang magbitiw sa gabinete ni PBBM ang pangalawang Pangulo. Humaliling Education Secretary si dating Senador Sonny Angara. Mas nabatid na Uniteam no more ang Dutertes at Marcoses nang humarap si VP Sara at gisahin sa Kamara upang idepensa ang hinihinging pondo para sa taong 2025. Dito, muling naungkat ang usapin sa confidential funds ng OVP, gayon din ng DepEd. Madam Chair, my answer for every question will be I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So, magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. So, hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. So ayaw natin ng ganun, Madam Chair. No? So wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Dito nag-ugat ang paglulunsad ng investigasyon ng House Good Government and Public Accountability sa confidential funds ni VP Duterte. Ilang beses no-show sa hearing ng House panel ang Vice Presidente at mga kawani nito. Kinalaunan, nauwi sa contempt at detention order ng Kamara ang pagdinig laban sa Chief of Staff o COS ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez noong November 22. Dumalaw ang pangalawang Pangulo sa kanyang COS nang idetene ito sa Kamara. Gayunman, hindi na umalis sa House of Representatives at nanatili ang Vice Presidente sa tanggapan ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Nagkaroon ng tensyon nang ipinalilipat ng House panel ang Chief of Staff ni Vice President Duterte sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City. Hinarang ito ni VP Sara. Sa gitna rin ito, nagbitiw ng mga maanghang na pahayag ang pangalawang Pangulo. This country should be working on being competitive, jumping to middle income, aspiring to be a first world economy. What are we doing? Doing nothing at all. Magkano ang dollar? Nasaan ang remittance ng mga OFW na inaasahan lagi ng gobyerno na hindi naman dapat?
We made a mistake with that Marcos. And we are wasting time. Sa mga pagdinig naman ng House Good Government and Public Accountability Committee, ibinatay ang 3 impeachment complaints na inihain ng iba't ibang grupo sa Kamara laban sa pangalawang Pangulo. Bago pa man ihain ang mga reklamo, nagpahayag na ng pagtutol dito si Pangulong Marcos Jr. What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. Kasabay ng mga isyong ito ang pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom, kaugnay naman ng extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration, illegal drug trade at illegal Philippine offshore gaming operators o POGOs. Agosto nang ilunsad ang unang public hearing ng 4 House panels sa mga isyong dawit ang nakalipas na administrasyon. Humarap sa pagdinig ng Senado at ng Kamara ang dating Pangulong Duterte at iba pang resource persons kaugnay ng kanyang kampanya kontra illegal na droga. Inako ng dating presidente ang responsibilidad sa madugong anti-drug campaign. Kung lahat man ito, kung totoo, palayan niyo ako ng kaso. May korte. At sinasabi ninyo na bakit ninyo nalaman na matay, na ganun-ganun. So, ibig sabihin may witnesses kayo. File the case in court or file the cases in court. Bago pa mag-adjourn ang sesyon ng Kamara nitong Desyembre, formal nang inirekomenda ng Quadcom ang pagsasampa ng crimes against humanity sa dating Pangulong Duterte at mga kilalang kaalyado nito. Perpetrators of crimes against humanity under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Roland Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, former PNP Chief Oscar David Albayalde, former PNP Chief Debold Sinas, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, and Hermina Muking Espino. Sa gitna ng bangayang Marcos at Duterte, pinagmulan din ng kontrobersya ang 2025 General Appropriations Bill o pambansang pondo para sa susunod na taon. Umugong ang pagtuligsa ng mga kritiko sa inaprobahang bersyon ng panukalang pondo ng Bicameral Conference Committee na binubuo ng mga senador at kongresista. Kinaltasan ng ilang ahensya, kabilang na ang Department of Education. Samantalang may zero subsidy ng pamahalaan ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. May bilyong pisong dagdag na pondo naman ng ibang ahensya gaya ng Department of Public Works and Highways, Kongreso at iba pa. May alokasyon din para sa ayuda para sa Kapos ang Kita program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na kwestiyon ng mga kritiko. Na ito na po ata ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Dahil kitang-kita naman na ang nangingibabaw ay ang interes ng mga politiko at hindi ang interes ng taong bayan. Ayuda is not charity, it is justice. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Sa gitna naman ng kabi-kabilang kontrobersya at bangayan sa politika sa loob ng bansa, isa rin sa matinding hamon para sa akin sa taong ito ang pag-igting ng mga hakbang ng China sa West Philippine Sea. Nagpatong-patong na ang diplomatic protest na inihahain ng Pilipinas laban sa mga agresyon ng China dahil sa mga insidenteng nagpapalala rin ng tensyon sa loob ng ating teritoryo. Nariyan ang pagkukumpulan ng mga barko ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, pagbuntot ng mga barko ng China sa mga sasakyang pandagat ng bansa, pagpapakawala ng flare ng China sa ruta ng eroplano ng Philippine Air Force sa Bajo de Masinloc, pagharang sa resupply mission sa PRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, paggamit ng water cannon laban sa mga barko ng Pilipinas,
At sukdulan na ang pagbangga ng Chinese vessels na nagdulot ng pinsala sa katawan ng ilang sundalong Pilipino. Mayroong isa na naputulan pa ng daliri. All we can do is to continue our military operations in the area because these are legal operations. Again, we have the international law behind us. Sa gitna naman ng mga pinagdaanan ko, hindi ko pinagsasawa ang alalahanin ang bawat dahilan ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Marami man akong naging sakripisyo sa 12 buwang nagdaan. Nagbunga naman ito ng katatagan sa bawat mamamayan. Sa pagtatapos ng 2024, babaunin ko pa rin ang pag-asa at tiwala sa Diyos na mailalang na atin ding sandigan sa loob ng susunod pang mga taon na ating haharapin.